Presidential Spokesperson Claire Castro, binigyan linaw ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na kaya ng gobyerno pero ayaw ng Pangulo ang kanyang 10,000 pesos na ayuda para sa mahihirap. Sinabi ni Cayetano na noong 2021 patungong 2022, marami pang hindi nakaka-recover at kaya ng budget magbigay pero pagkapanalo ni Presidente Marcos ayaw niya. Ayon kay Castro, ang 10,000 pesos na panukala ay matagal nang isinusulong ni Cayetano noong pa lamang siya ay miyembro pa ng Kongreso, subalit hindi ito umusad kung kaya't naninisi ng iba. Itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. Ayon pa kay Castro, kung si Cayetano mismo ang nagsabi na ito ay isang legislative proposal, dapat ay itong panukala ay dapat siya mismo ang gumawa ng aksyon. Dagdag pa niya, ang mga kahinaan ni Cayetano at kabagalan ay hindi dapat isinisisi sa iba. At ng July 24, 2021, no hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli naninisi siya ng iba. Ang isang panukala, kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At nung naipasa ang 2022 national budget, hindi pa rin po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 national budget. At ito lang June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tagsa 10,000, binigay ko na sana sa kanila. Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito, siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako, ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. 2022, ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral dahil ang hinihingi yata niya is 200 billion pesos. So, papaano na kaya yung ibang mga proyekto kung sa 10K, kada pamilya lang ito ibubuhos? So, dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para mainggan niya yung kapwa niya mga mambabatas. Para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito at hindi siya naninisi ng Pangulo.